Paano nasangkot sa pork barrel si Bong Revilla? Si Senator Ramon Bong Revilla Jr. ay nasangkot sa kontrobersyal na 10 na bilyong piso pork barrel scam, isang malaking isyu ng katiwalian na lumabas noong 2013. Ang scam ay may kinalaman sa maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund, PDAF, ng mga mambabatas, kung saan ang mga pondo ay umano'y inilaan sa mga peking non-government organizations, NGOs, na konektado kay Janet Lim Napoles, kapalit ng mga kickback. Pagkakasangkot ni Bong Revilla. Ayon sa ulat ng Philippine Daily Inquirer, si Revilla ang may pinakamalaking halaga ng PDAF na na-expose sa scam, na umaabot sa humigit kumulang 1.015 pesos bilyon. Ang mga pondong ito ay inilaan sa mga NGOs na konektado sa JLN Group of Companies ni Napoles. Bagaman itinanggi ni Revilla ang kanyang pagkakasangkot, sinampahan siya ng kasong plunder at 16 na bilang ng graft noong 2014. Pag-aresto at paglilitis. Noong ika-20 ng Hunyo taong 2014, inaresto si Revilla matapos maglabas ng warrant ang Sandigan Bayan. Agad siyang sumuko at ikinulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Ang kanyang paglilitis ay nagsimula noong ika-22 ng Hunyo taong 2017, matapos ang ilang beses na pagkaantala dahil sa iba't ibang mosyon. Hatol at kalagayan pagkatapos ng kaso. Noong ika-7 ng Disyembre taong 2018, pinawalang sala si Revilla sa kasong plunder dahil sa kakulangan ng ebidensyang nagpapatunay ng kanyang pagkakasala. Gayunpaman, hinatulan ng Sandigan Bayan ang kanyang Chief of Staff na si Richard Camb at si Napoles ng plunder. Bagaman inatasan si Revilla na ibalik sa gobyerno ang 124.5 na milyong piso bilang civil liability, hindi pa rin ito nababayaran hanggang sa kasalukuyan. Pagbabalik sa politika. Matapos ang kanyang acquittal, muling tumakbo at nanalo si Revilla bilang senador noong 2019. Sa kabila ng kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam, nanatili siyang aktibo sa politika at sa kanyang karera sa showbiz. Si Senator Ramon Bong Revilla Jr. ay nasangkot sa kontrobersyal na 10 na bilyong piso pork barrel scam, isang malaking isyu ng katiwalian na lumabas noong 2013. Ang scam ay may kinalaman sa maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund, PDAF, ng mga mambabatas, kung saan ang mga pondo ay umano'y inilaan sa mga peking non-government organizations, NGOs, na konektado kay Janet Lim Napoles, kapalit ng mga kickback. Pagkakasangkot ni Bong Revilla. Ayon sa ulat ng Philippine Daily Inquirer, si Revilla ang may pinakamalaking halaga ng PDAF na na-expose sa scam, na umaabot sa humigit kumulang 1.015 pesos bilyon. Ang mga pondong ito ay inilaan sa mga NGOs na konektado sa JLN Group of Companies ni Napoles. Bagaman itinanggi ni Revilla ang kanyang pagkakasangkot, sinampahan siya ng kasong plunder at 16 na bilang ng graft noong 2014. Pag-aresto at paglilitis. Noong ika-20 ng Hunyo taong 2014, inaresto si Revilla matapos maglabas ng warrant ang Sandigan Bayan. Agad siyang sumuko at ikinulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Ang kanyang paglilitis ay nagsimula noong ika-22 ng Hunyo taong 2017, matapos ang ilang beses na pagkaantala dahil sa iba't ibang mosyon. Hatol at kalagayan pagkatapos ng kaso. Noong ika-7 ng Disyembre taong 2018, pinawalang sala si Revilla sa kasong plunder dahil sa kakulangan ng ebidensyang nagpapatunay ng kanyang pagkakasala. Gayunpaman, hinatulan ng Sandigan Bayan ang kanyang Chief of Staff na si Richard Camb at si Napoles ng plunder. Bagaman inatasan si Revilla na ibalik sa gobyerno ang 124.5 na milyong piso bilang civil liability, hindi pa rin ito nababayaran hanggang sa kasalukuyan. Pagbabalik sa politika. Matapos ang kanyang acquittal, muling tumakbo at nanalo si Revilla bilang senador noong 2019. Sa kabila ng kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam, nanatili siyang aktibo sa politika at sa kanyang karera. Ano ang status ni Bong Revilla ngayon? Sa kasalukuyan, Mayo taong 2025, si Senador Ramon Bong Revilla Jr.
ay aktibong miyembro ng Senado ng Pilipinas at muling tumatakbo para sa re-election sa nalalapit na midterm elections ngayong Mayo taong 2025. Siya ay bahagi ng administrasyong koalisyon na Alyansa para sa Bagong Pilipinas, na suportado ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang kanyang kandidatura ay opisyal na inendorso ng kanyang partido, ang Lakas CMD. Congress of the Philippines. Bilang senador, si Revilla ay kasalukuyang namumuno sa Senate Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation, at sa Senate Committee on Public Works. Isa sa kanyang mga panukalang batas ay ang pagbaba ng edad para sa senior citizen benefits mula 60 patungong 56 na taong gulang. Sa kabila ng kanyang pagkakaakwit sa kasong plunder noong 2018 kaugnay ng PDAF scam, si Revilla ay patuloy na humaharap sa 16 na kaso ng graft kung saan siya ay pansamantalang nakalaya sa pamamagitan ng piyansa. Sa mga survey para sa 2025 senatorial elections, si Revilla ay patuloy na kabilang sa mga nangungunang kandidato, na nagpapakita ng kanyang matatag na suporta mula sa publiko. Mr. Kasagpa here subscribe muna yan para updated ka sa panibagong videos. Maraming salamat po and God bless you.